saya ko na makita kayo, pero malungkot ako na umabot tayo sa ganitong punto na kailangan na natin ilabas ang lahat ng sama ng loob natin sa napakawalang kwentang Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Bongbong Marcos at saka yung mga kasama niya, lalo na yung abusadong power tripper na si Martin Romualdez. Kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin turuan sila kung sino ang totoong kapangyarihan sa isang demokrasya. At yan ay ang taong bayan. Dr. Lorraine Batoy. Magandang gabi sa aking kababayan. Napakasaya ko na makita kayo, pero malungkot ako na umabot tayo sa ganitong punto na kailangan na natin ilabas ang lahat ng sama ng loob natin sa napakawalang kwentang Pangulong Bongbong Marcos. Parte, kabanata ng buhay ko ay nung ako ay nagsilbi sa isang totoong Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos ng manalo, tinawagan niya ako at tinanong ako kung gusto kong sumali sa team niya. Kilala ko siya, binoto ko siya, kinampanya ko siya, pero kilala ko, hindi ko siya ganon kakakilala at kilala ko ang sarili ko. Alam ko na ibibigay ko ang buhay ko pag ako ay umawa sa kanya. Kung kaya't inaral ko siya ng 8 buwan. 8 buwan bago ako umawa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon, wala na siya sa poder, pero kasama ko pa din siya at sasamahan ko siya sa pulot-pulot ng hanggan. Meron ako itikwento sa inyo para maintindihan ninyo kung bakit takot na takot ang napaka-korap at napaka-walang pakialam sa mahihirap na Pangulong ito. At ang kwentong ko ito ay tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ko ito pinikwento? Tatakbo ba siya ulit? Hindi na. Matanda na siya. Wala na siyang lakas kung hindi para sa bayan lang. Pero bakit ba nangyayari lahat ito? Nangyayari lahat ito ang pagsusupil ng press freedom, ang panghihigpit kay Pastor, ang pagpamimilit sa People's Initiative dahil takot na takot sila sa mga Duterte. Makinig kayo sa kwento ko para maintindihan nyo kung bakit.
Nung kasama ko si Pangulong Duterte, tuwing kakain kami, kasama kaming lahat, sasabihin niya, ito lang ang ulam natin. Merong piniritong isda, merong sabaw, merong kanin, meron tayong prutas at may dessert. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan! Hindi mo pera 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 yan! Hindi ko ito narinig isa o dalawa o tatlo o apat o 5 beses. Narinig ko ito paulit-ulit, halos araw-araw. At ay isa pa sa inuulit niya sa amin ng mga appointees niya at ang mga nasa gobyerno. Hindi tayo special. Mga trabahante lamang tayo sa gobyerno. At ako ay natutuwa kasi nasa harap ko ngayon mga kabataan. So, para ang ating bayani si Dagat Jose Rizal, kayo ang tunay na bayani ng Pilipinas. Kayo ang pag-asa ng ating bansa. So ngayon, isinisigaw natin ang pangalan ng isang Pangulong totoong nagsilbi sa atin para hindi natin makulamutan kung ano ang totoong mukha ng paglilingkod sa bayan. Kasi ang mga nakaupo ngayon, mga buitre. So, maririnig ko sometime in the future ang pangalan ninyo na isinisigaw din ng ating mga kababayan kasi katulad ng Pangulong Duterte, kayo ay magsisilbi ng maayos, hindi lang nanakaw, simple, mababang loob, at walang asawang buitre. Ng napakahina na leader na ito. Dinala niya tayo sa bingit ng gera. Bakit? Kasi siya ay isang tuta ng kano. Kapayapan! Hindi higman! Kapayapan! Hindi higman! Kapayapan! Hindi higman! Kapayapan! Hindi higman! Merong kasabihan, if you think that strong men are dangerous, you should try to see what a weak man is capable of. At yan, si Bongbong Marcos, sinisira ang Pilipinas. Teacher ko sa public service ay si Rodrigo Roa Duterte. Kasi isa sa itinuro niya sa atin, huwag kayong pumasok sa public service kung hindi niyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap, ang gobyerno lang ang
na meron sila. At ito ay hindi lang salita kay Rodrigo Roa Duterte. Isinabuhay na ito at araw-araw nakasama ko siya sa Malacanang. Mula pagtulog hanggang sa paggising na yun ang nakita ko kay Rodrigo Roa Duterte. Itong Pangulo na ito, walang pakialam sa mahihirap, lalo na. Tinanong ko ng isang gabi, sinabi ko kay Pangulong Duterte, Sir, alam niyo ba yung lateral mansion? Kasi doon nagpa-fashion show sila Lisa Araneta. Sabi niya, hindi ko alam yun. Hindi niya alam kung ano yung lateral mansion si Pangulong Duterte kasi wala siyang ginawang party-party. Hindi nga tulad nito. So, inreto ko sa kanya na itong lateral mansion, sir, diyan nagpa-fashion show si Lisa Marcos Araneta. Hindi mo pera yan! 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 At alam nyo ba kung ano yung nakapaligid sa Malacanang? Mga nasa slums, mga mahihirap. So wala silang pakialam kung halos linggo-linggo merong fireworks na 3 minuto, bilyon-milyon ang ibig sabihin nito. Wala silang pakialam. Kung nakikita ng mga kababayan natin mahihirap, itong pagpaparty nila habang sila ay hirap na sa buhay. Magkano ba ang bigas ngayon? 58, 60. Pero itong mga ito, no, itong asawa ng weak leader na ito, no, hindi niya marendahan ang asawa niya. Kurap ng bayan! Huwag mahintulutan! 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 Maraming isinisisi kay Lisa Araneta Marcos. At tama lang, no? Hindi ko alam, appointments officer pala siya. At ano ba ibig sabihin ngayon sa gobyerno? Kasi nung panahon namin, ang ibig sabihin ng pwesto sa gobyerno, kung kaya ako pinag-isipan ng matagal, 8 buwan, ang ibig sabihin niyan, kargo-kargo mo ang Pilipino. Pero ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng pwesto sa Marcos Administration, permiso, lisensya para magnakaw. Kapan ng bayan! Ang implementahan! 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 Ano ba ang ibig sabihin? Pag meron kayong leader na Manila, wala siyang pakialam na may mga kid Absalon na namatay. Hindi ko akalain nung kami ay nagsilbi sa National Task Force NCAP na kung saan napabagsak natin ang CPP, NPA, NDF for the first time dahil sa Pangulo na yan. Hindi ko akalain na lalakas pa sila ulit dahil ang ipinangako ng Bongbong Marcos na ito ay itutuloy niya ang NTF-ELCAC. Pero ano ang nangyari? Pinsan ka mismo. Ang speaker, ang nagbumubuhay, ang nagbibigay ng bilyon para na naman. Ipaglaban! NTF-ELCAC! Ipaglaban! NTF-ELCAC! Ipaglaban! NTF-ELCAC! Ipaglaban! Hindi ko rin akalain dun sa tatlong taon ko na nasa NTF-ELCAC na kung saan
idinikdik sa utak ko nila Eric at mga former rebels at ang AFP na ang kaaway ay CPP, NPA, NDF, na darating ang panahon na pati pala gobyerno, kaaway na pala kami. Kami na lumalaban sa kaaway ng gobyerno. So, ito ang ginawa ni Bongbong Marcos. Kaya pala, ang press freedom ay sinusupil niya kasi napakarami nilang pinagtatago sa taong bayan. So, ang isinisisi ay si Lisa Marcos at o kaya si Speaker Araneta. Sige, meron silang sagutin. Pero ang isisisi natin dito ay yung ibinigay natin ang buong buo ang ating tiwala at walang iba kundi si Bongbong Marcos. Marami pa magsasalita, si Eric. So, huli na sasabihin ko ay itong si Bongbong Marcos at saka yung mga kasama niya, lalo na yung abusadong power tripper si Martin Romualdez. Kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin turuan sila kung sino ang totoong kapangyarihan sa isang demokrasya at yan ay ang taong bayan.